Okay, magandang umaga po sa inyo mga kababayan habang papalapit ang eleksyon ngayong May 12. Pasikip ng pasikip po ang daan papunta sa Magic 12 kaya kanya-kanya na silang banat sa bawat kampo sa magkabilang kampo. Pinakamalakas bumanat. Ngayon si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Pakinggan po natin itong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan. Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kung papaano maisa sa katuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa pangalawang Pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022 ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Narinig niyo mga kababayan? Mayroon daw siyang alam, may solusyon siya kung paano pabababain ng bigas at hindi niya po tutulungan ang gobyerno. Palakpakan siguro yung mga panatikong DDS, sigurado yan. Tapos yung mga political analyst habang nagkakape, nabuga siguro yung kape tapos sabay tawa. Alam nyo mga kababayan, mahirap pong taasan ng bigas ay baba ng bigas. Sa taas po ng presyo ng mga krudo na ginagamit na para sa patubig sa palay, kailangan gumamit ng krudo. Tapos yung mga abono, pamatay peste, yung patanim, ang pinakamabigat po dyan, yung patubig. Kaya kailangan tutukan ng gobyerno yung irigasyon, yung po dapat. Ito sinasabi ni Vice President Sara Duterte na mayroon siyang solusyon. Ulitin nga natin, natatawa pa siya. Hanggang natin ulit. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Narinig nyo, nabubulunan pa siya sa, natatawa siya sa sarili niya. Gusto niya na isunod agad yung isa, yung kung ano yung solusyon na meron siya. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan. Pwede raw siya, pero ayaw niya lang i-share. Pero natatawa rin siya sa kalokohan niya, mga babayan. Meron palang alam si Vice President Sara Duterte, sabi niyo wala. Dito naman po tayo sa mga senador na si Manang Amy Marcos, mga kababayan. Ang kulay itim, laban ng top team. Itim ngayon, team. Isang political analyst, mga kababayan. Isang himala. Kung makakapasok pa sa Magic 12. Itong si Manang Amy, paano na yan? Manang Amy. Ay nako. Dito naman po may mga balitang kumakalat, mga kababayan. Mayroon daw senador na pinopondoan. Pinopondoan ng China, mga kababayan. Kilala niyo po ba kung sino to? Kung itong pinakamalakas bumanat, mga kababayan. Sigurado yan kung sino yung pinakamalakas, pinakamatapang bumanat sa gobyerno. Malamang yan yung pinopondohan ng ibang bansa, mga kababayan. Para manalo lang hinayupak na yan. Kaya mga kababayan, huwag niyong iboboto yung mga ganyang klaseng politiko, mga kababayan.
bibigyan tayo ng problema niyan. Pero yung mga sarili nila, naka-safety. Siguro, kilala nyo na yan. Kung sino yung hinayupang na yan na tumatakbo sa May 12, pilit pa rin lahat ginagawa niya. Saan siya epal-epal para tumaas ang rating ng hinayupak na to. Makapal ng mukha ng hinayupak na to na tumatakbong senador, mga kababayan. Kung kilala nyo, ako, di ko kilala eh. Mag-comment po kayo sa baba kung may idea kayo kung sino itong senador na to, na pinopondoan ng China, mga kababayan. Kung saan dapat ma-disqualify ito kasi pag nakikialam ang ibang bansa, mga kababayan, sa politika na may tinutulungang kandidato upang manalo, upang maging senador, disqualified po yan. Ang hirap, mga kababayan, kahit na pinopondong pa yung hinayupak na to, hindi rin mananalo tong makapalang mukhang kandidato na to, mga kababayan. Sa Mayo 12, mga kababayan, iboto. Yung mga pro-Philippines dapat ang iboto nyo, mga kababayan. Meron man din sila mga anomalya. Ang importante, mga kababayan, sila ay para sa Pilipinas. Okay, mga kababayan, hanggang dito lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Manang Aimee kaya? Iboboto niyo pa kaya? Palagi ko, malalaglag na itong si Manang Aimee. Excuse me po. Ay, sabi nga, isang himala. Parang kuha niya, mga kababayan, ganito. Himala, kasalanan bang humingi sa'yo sa langit ng isang himala? Okay, mga kababayan. Ang itim. Ang kulay. Itim. Laban ng Lalong top ng itim, team. mga Itim kababayan. ngayon. Itim. Ang itim. Okay, mga kababayan. Hanggang dito lamang. Hanggang susunod po nating pag-uusapan at talakayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas, mga kababayan.